In this video update lang tayo sa mga kaganapan sa market dahil habang umiinit ang US-Iran tension at tumataas ang oil prices, hindi basta-basta bumigay si Bitcoin. Sa normal na sitwasyon, kapag may ganitong geopolitical fear, aasahan mong magpapanik ang risk assets. Pero ngayon, parehong crypto at US stocks ay nanatiling matatag at may mga analyst pa na nagsasabing pwedeng magkaroon ng short squeeze sa stock market habang si Bitcoin naman posibleng mag-outperform sa equities sa mga susunod na galaw. At kung interesado ka sa ganitong mga content token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinakamainit na nangyayari ngayon. Bitcoin held higher kahit may escalation sa US-Iran war tensions. Si BTC ay bumagsak lang ng 1% sa araw pero bago iyon nakaabot pa siya sa 5-week highs near 67,000. Ibig sabihin kahit may pressure hindi siya agad nag-collapse at yan ang importanteng observation dito. Dahil habang lumalabas ang matitinding headlines mula sa Middle East, hindi ganun kalala ang naging reaction ng crypto market at US stocks. Parang sinasabi ng market, nakikita namin ang risk pero hindi kami agad tatakbo palabas. Ang malaking geopolitical headline ay galing sa statement ni Donald Trump. Nagbanta siya na kapag ang Islamic Republic of Iran ay nagpaputok sa isang ship sa Strait of Hormuz gamit missile, rocket, drone o kahit anong weapon, babagsakan daw ng bomba ang isang bridge o power plant kasama pa raw yung mga nasa Tehran. Sobrang bigat pakinggan nito dahil direkta itong may kinalaman sa energy infrastructure at sa isa sa pinaka-sensitive na oil routes sa mundo. Pero kahit ganito kabigat ang language, mild lang ang naging impact sa overall market performance. Ang pinaka nag-react ng malinaw ay oil, umakyat ang WTI crude sa $88.60 habang ang Brent crude umabot sa around $95.50. Parehong highest since June 11. At bakit mahalaga ito sa crypto? Dahil kapag oil tumataas, tumataas ang inflation pressure. Kapag tumataas ang inflation pressure, nagiging mas komplikado ang trabaho ng Federal Reserve. Kung mas mahal ang energy, mas pwedeng humaba ang panahon ng tight monetary conditions. At kapag tight ang liquidity, risk assets tulad ng Bitcoin kadalasan nahihirapan gumawa ng tuloy-tuloy na rally. Pero dito naging kakaiba ang galaw. Kahit tumaas ang oil at kahit may war tension, hindi bumigay ng todo si Bitcoin. At hindi lang crypto ang matibay, pati US stocks ay patuloy sa direction noong mga nakaraang araw kung saan parang ini-ignore nila ang escalation sa Middle East. Ito ang dahilan kung bakit may mga analysts ngayon na nakatutok sa possibility ng short squeeze sa stock market. Ano ba ang short squeeze? Simple lang. Kapag maraming traders ang tumataya, nabababa ang market through short positions, pero imbis na bumagsak ay biglang umakyat ang presyo, mapipilitan silang i-close ang shorts nila. Para i-close ang short, kailangan nilang bumili pabalik. At kapag sabay-sabay silang bumibili, lalo pang tumataas ang price. Kaya minsan, yung mismong dami ng bearish bets ang nagiging fuel para sa biglang rally. Ayon sa mga datos, ang short interest sa S&P 500 ay umakyat sa around 3.7% ng free float, near the highest sa data going back to 2010. Sa Russell 3000 naman, nasa around 6.1%, also near all-time high. At pareho raw itong steadily increasing since start ng 2025. Ibig sabihin, maraming traders ang nakaposisyon for downside. Kapag nagkamali sila at tumuloy ang market pataas, pwedeng sila mismo ang maging dahilan ng mas malakas na squeeze. Kaya ngayon, ang market ay parang may kakaibang tension. Sa ibabaw, may fear, war tensions, oil spike, inflation risk. Pero sa ilalim, may positioning na pwedeng maging bullish kapag mali ang shorts. At dahil si Bitcoin ay madalas gumagalaw kasama ng risk appetite, kung magkaroon ng short squeeze sa equities, pwedeng magkaroon din ng positive effect sa crypto sentiment. Pero tandaan, hindi automatic. Kailangan pa rin ni Bitcoin ng sarili niyang breakout confirmation. Dito papasok ang 67,000 level. Maraming traders ngayon ang nakatingin sa area na iyon dahil doon nagkaroon ng 5-week high. At may trader na nagsabing kung mag-break above that point, magiging daily bullish market structure break ito dahil gagawa si Bitcoin ng higher high. Ang higher high, ibig sabihin mas mataas ang bagong peak kumpara sa naunang peak. Sa downtrend o uncertain
token market, kapag nagsimula kang gumawa ng higher highs, nagiging sign iyon na may shift sa structure. Hindi pa guaranteed bull run, pero malaking improvement compared sa puro lower highs at rejections. Ang mas interesting pa, sinabi rin na ito ang unang daily higher high since the push up in May. Meaning, ilang buwan ding walang malinaw na daily structure break, kaya kung makonfirm ito, mapapansin talaga ng traders. Kaya ang level na 67,000 ay hindi lang random resistance. Psychological at structural level siya. Kapag nabasag at na-hold, mas magiging credible ang argument na bumabalik ang bullish momentum. May isa pang mas malaking argument na lumalabas, Bitcoin versus US stocks. May mga analyst na nagsasabing BTC against US stocks is seeing a strong weekly bullish divergence at nasa brink ng RSI trend breakout. Ano ibig sabihin nito? Yung bullish divergence nangyayari kapag ang price action mukhang mahina or gumagawa ng lower lows, pero yung momentum indicator tulad ng RSI ay hindi na sumasabay pababa. Parang sinasabi ng indicator na nauubos na ang selling pressure kahit hindi pa obvious sa price. Kapag weekly time frame ang usapan, mas mabigat ang signal kaysa intraday noise. Ang comparison pa raw ay similar sa literal 2022 lows. At kung tama ang basa ng mga analyst, posibleng si Bitcoin ay nasa mispriced territory relative to US stocks, meaning masyado siyang undervalued kumpara sa equities. Kaya ang conclusion dito, Bitcoin should outperform the US stock market nicely for the foreseeable future dahil baka nasa loob na ang lows. Syempre, hindi ito guarantee, pero malakas ang implication nito. May mga traders na hindi lang tumitingin sa BTC dollar price, kundi tinitingnan kung paano siya gumagalaw laban sa equities. At kung doon may bullish divergence, pwedeng maging early clue ito ng rotation pabalik kay Bitcoin. Ngayon, lumipat tayo sa ETF flows dahil ito ang isa sa pinaka-importante para makita kung bumabalik ba ang institutional demand. Ang US spot Bitcoin ETFs nag-record ng 6th consecutive day of net inflows noong Tuesday, adding around $203.1 million. Over 6 sessions, nakakuha sila ng $930 million. Ito ang longest run ng consecutive inflows since April, kaya malinaw na may bumabalik na demand sa ETF channel. Mahalaga ito dahil noong mga nakaraang updates, malaking problema ang ETF outflows. Kapag ETFs nag-outflow, ang message ng market ay institutions are reducing exposure. Pero kapag 6 straight sessions ang inflows, iba na ang dating. Hindi pa ito automatic full recovery, pero sign ito na may buying interest na bumabalik habang si Bitcoin ay nasa ibabaw ng 65,000 at briefly umakyat sa 66,700. At hindi lang ETF flows ang gumanda. Broader crypto market sentiment also improved. Ang Crypto Fear and Greed Index umakyat mula extreme fear papuntang fear. Hindi pa ito greed, hindi pa ito euphoric, pero improvement ito. Ibig sabihin, medyo nabawasan ang sobrang takot ng market. At madalas ang transition mula extreme fear papuntang fear ay mas healthy kaysa biglang jump sa greed dahil hindi pa overheated ang sentiment. Sa ngayon, ang ETFs have accumulated around $51.8 billion in cumulative net inflows since launch at total net assets reached $80.9 billion. Malaking number ito at nagpapakita na kahit may mga periods ng outflows, malaking bahagi pa rin ng institutional access sa Bitcoin ay dumadaan sa ETFs. Pero may caveat, US spot Bitcoin ETFs remain around $4.84 billion in net outflows year to date. Ibig sabihin, kahit may recent inflow streak, hindi pa nababawi ang buong weakness ng taon. So again, improving but not fully recovered. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bagong S&P Blockchain Fundamentals Index. Ito ang isa sa mga pinaka-interesting na long-term crypto stories dahil ipinapakita nito kung paano nagbabago ang paraan ng traditional finance sa pagtingin sa digital assets. Dati, karamihan ng crypto indexes ay based sa market capitalization. Kung mas malaki ang token market cap, mas mataas ang weight. Pero ngayon, S&P Dow Jones Indices at Pantera Capital nag-launch ng Digital Asset Index na hindi lang basta market cap ang basehan. Ang focus nito ay protocol revenue. Ano ang protocol revenue? Meaning, ito yung revenue or fees na nalilikha mismo ng blockchain network or protocol mula sa actual activity. Halimbawa, may network fees, trading activity, settlement activity, o ibang economic usage na nagpapakita na ginagamit talaga ang protocol.
Bakit ito mahalaga? Dahil nagbibigay ito ng alternative sa puro hype at token price. Kung market cap lang ang basis, pwedeng lumaki ang isang token dahil sa speculation. Pero kung protocol revenue ang tinitingnan, mas nakatutok ka sa actual economic activity ng network. Ang bagong index ay galing sa S&P Cryptocurrency Broad Digital Asset Index, pero pipili lang ng assets na pasado sa minimum thresholds para sa protocol revenue, market capitalization at liquidity. Pagkatapos, irarank ang eligible networks sa aggregate protocol revenue over the previous 2 quarters at iwi-weight sila by adjusted market capitalization. May caps din, largest holding cap at 35% at remaining constituents generally capped at 20%. Rebalanced quarterly ang index, ibig sabihin regular itong ina-update para sumunod sa data. Ang purpose nito ay para sa institutional allocation. Pwede itong maging basis ng future investment products o reference para sa actively managed digital asset portfolios. Ang index launched with 18 constituents. Ang top 5 holdings ay Ether, BNB, Solana, Tron at Hyperliquid. Mapapansin mo wala si Bitcoin sa top constituents dahil ang methodology ay protocol revenue based. Pati XRP identified as one of the largest non-constituents compared with the broader S&P Crypto Index. Bakit? Dahil hindi ito tungkol sa biggest asset by market cap. Tungkol ito sa revenue generated by blockchain activity. Kaya kahit si Bitcoin ang pinakakilalang crypto asset, hindi siya automatic pasok sa index na revenue based ang selection. This is important dahil ipinapakita nito na nagmamature ang crypto market. Hindi na lang tanong kung ano ang pinakamalaking coin, nagiging tanong na alin ang may activity, alin ang may fees, alin ang may economic usage, alin ang may sustainable network demand. Para sa institutions, malaking bagay ito dahil mas sanay sila sa metrics. Gusto nila ng benchmark, framework at comparison. At kung magkakaroon ng mas maraming indexes na ganito, mas magiging diverse ang investment products sa crypto. Kasama rin ito sa broader expansion ng S&P Dow Jones Indices sa digital asset benchmarks. Noong October, nag-introduce sila ng S&P Digital Markets 50 Index na nagko-combine ng 15 cryptocurrencies with 35 publicly traded companies tied to crypto ecosystem. Ibig sabihin, hindi lang direct tokens ang tinitingnan nila, kundi pati companies na may exposure sa crypto economy. Ito yung hybrid approach na mas madaling maintindihan ng traditional investors. May crypto assets, may public equities, may structured benchmark. At hindi lang S&P ang gumagalaw, may broader industry push para gumawa ng institutional grade benchmark sa digital assets. Hashdex launched the Nasdaq Crypto Index US ETF noong February 14, 2025, described as first multi-asset spot crypto ETF in the United States. Sumunod ang Franklin Templeton 6 days later with Franklin Crypto Index ETF. Market capitalization weighted fund tracking Bitcoin and Ether through the USCF Institutional Digital Asset Index. Ibig sabihin, lumalawak ang crypto investing beyond single asset ETFs. Noong April naman, Market Vector Indexes and Coinbase Asset Management launched the Coinbase Store of Value Index, combining Bitcoin and tokenized gold using inverse volatility weighting model. Interesting ito dahil pinagsasama ang digital store of value at tokenized traditional asset. In short, ang market ay naghahanap ng mas refined na ways para magbigay ng exposure sa crypto themes, hindi lang simple buy BTC or buy ETH. May sinabi rin ng Bitwise CIO na crypto index funds are going to be a big deal in 2026 habang nagiging mas complex ang market at naghahanap ang investors ng broader exposure. May logic ito habang dumadami ang sector sa crypto, layer 1s, DeFi, tokenized assets, stablecoins, infrastructure, AI-related crypto, payment networks. Mas mahirap hulaan kung sino ang magiging long-term winner. Kaya para sa ibang investors, mas practical ang basket approach tulad ng ginagawa sa stock market indexes. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.